Hello, good evening! I'm here again. I'm Cleofe. Kumusta na kayo? Kumusta na yung Christmas nyo? Kumusta na yung New Year nyo? Meron ba tayong New Year resolution? Ako meron. And alam po natin na masaya masaya kayo no sa Christmas at New Year. Ako rin ganun din ako. In a way, alam niyo naman na umuwi ako ng Pilipinas noong December 20. Napakaganda na talaga ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Maganda na, marami na mga masasarap na pagkain. Masarap na pagkain, maraming buildings. Minsan nga, pagpunta ako sa mga department store, inisip ko, Japan ba ito? Kasi parang pare-pareho din yung mga department store doon, halos pareho dito sa Japan, no? Kailang paglabas yun na nga, traffic lang talaga. And nag-share din ako doon ng what is Christmas sa mga pamangkins ko. Nag-enjoy naman sila, no? Of course, masaya na rin ako. And sana meron namang ulit pagkakataon, no? Anyway, hindi kasi ako ganong palawi talaga. Before 10 years and then 5 years nung before 5 years ako nung last 5 years ako hindi nakauwi, and baka sa sunod naman baka 4 years ako uwi or 3 years, hindi natin alam, no? Hindi pwedeng 1 year kasi talaga mahirap mag-holiday sa work ko ngayon. Hindi sila nagbibigay ng dahil caregiver nga ako, kaya mahirap na mawala ng tauhan, staff sa work ko. And right now, I'm going to share, yung ating continuation natin sa The Purpose Driving Life dito kay Rick Warren. So, ang title po rito ay Pagpapalago ng Komunidad. Basahin natin dito sa Santiago 3:18. Naghahasik ng kapayapaan ang mga gumagawa ng kapayapaan at kabanalan. Ang inaani nila, inaani nila. Naghahasik ng kapayapaan ang mga gumagawa ng kapayapaan at kabanalan, ang inaani nila. So, dito sa Santiago 3:18. At dito naman po sa mga gawa 2:42, nanatili sila na itinuturo ang mga apostol sa pagsasama bilang nagkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa panalangin. Amen, no? Ang ganda talaga, no? So, sa komunidad kailangan na magtalaga ng sariling commitment, no? Pag sa komunidad talagang magkaroon talaga tayo ng commitment. Hindi yung sa salita lang, sa umpisa lang, no? And then yun pala ay madaling ma-discourage, madaling parang ayaw na nila, parang gano'n, nagsasawa na, parang gano'n, no? Kailangan pag once na magkaroon tayo ng komunidad, kailangan mayroon tayong commitment, no? Oo, sabi dito, no? At totoo naman, no? Ang Espiritu Santo lamang ang nakakalikha ng tunay na pagkapatiran sa mga mananampalataya. Totoo yan, mga kapatid, di ba? Kasi kung hindi tayo, wala sa atin ang Espiritu Santo, no, walang magaguide sa atin, ay hindi talaga natin kaya. Kasi siya ang nagaguide sa atin. So, mga kapatiran, no, nagkaroon tayo ng lakas, no, nagkaroon tayo ng faith, pananalig talaga, no, na mabuo ang komunidad, no. So, ang Holy Spirit, no, ang Espiritu Santo, no, lamang ang nakakalikha na tunay na kapatiran sa mga mananampalataya. Nandiyan, nasa gitna ang Espiritu Santo. Kasi kung wala yan, hindi natin kayang gawin. Hindi tayo magkaroon ng commitment talaga, no? So, subalit pinalagon niya ang pagkakapatirang ito sa pamamagitan ng pinipili nating gawin at paglaanan sa ating mga sarili, no? Ito ay tinuro daw ni Pablo, no? So, ang iba naman, no? Ang iba naman dito ay, ang iba, pero yung mga ibang tao naman, pero maraming tao, no? Maraming tao na ordinaryo,
Now, what I mean, paano ba tawagin yun? Ordinaryong tao. Yung hindi sila Kristiyano, yung normal na tao lang ay na lumalaki sa mga pamilya, hindi maayos ang relasyon. Oo, pag yung wala ang God sa kanila, ay hindi maayos ang mga relasyon. But if you are mananampalataya talaga tayo, maayos ang ating relasyon kasi nasa nananahan sa atin ang Holy Spirit, no? Ang iba naman ay yung hindi naman nakakilala sa ating Panginoon ay paano pag-explain ba nun? Yung ano yun, wala silang takot, wala silang kagaya ng lang natin, nagsisimba nga sila, pero after that, balik ulit sa dating ugali. So hindi nila hinahawakan hindi nila pinamumuhay yung salita ng Panginoon. That's why, counting ibot, nag-aaway, nagsisigawan, no? Hindi maayos ang relasyon. Parating nakasigaw, parating grabe yung dilat, no? Dilat, sabay ganun. Oo. So, sa mga miyembro, no? Sa isa't isa, no? Kailangan talaga na kailangan talaga na para mapaayos natin ating buhay, ay kailangan talaga na may Diyos tayo sa ating puso, no? Kailangan na turuan natin sila, no? Anyway, turuan natin sila, i-share natin yung how to communicate, no? Turuan natin sila na sa umpisa about invite, no? Invite, kanon. So, kaya kung kailangan talaga natin magkaroon ng tunay na kapatiran, no? O komunidad sa iyong maliit na grupo, ay kailangan talaga natin na pumunta tayo sa church everyday, yun, Sundays, or pumunta tayo sa mag-join tayo sa Sunday school, gano'n, no? Sunday school at iglesia, kailangan gumawa ng ilang mahirap na desisyon, no? At pakipagsapalaran. Yes. Pag ako rin, example sa akin, no, kung talagang, di ba, meron kang church kanon, and then meron kayong of course, magkagrupo-grupo kayo. Kung marami kayo, talagang ang bilis, di ba? May grupo na kagad, di ba? Lalo na mga mananampalatay. It's very easy talaga, no? Pero pag mag-start ka lang talaga, mag-start ka lang, no? Maliit pa yung iglesia at gusto mo magkaroon ng gantong komunidad. It's very hard talaga, no? It's very hard na kailangan hard ipag-pray talaga kay Lord, and kailangan yung mga kasama mo ay kagaya mong mananampalataya. Oo, kaya depende kasi yun, no? For me, it's hard dahil hindi naman malaki masyado yung iglesia namin, no? Ang church namin dito, no? Kasi house church lang naman. So, it's hard talaga because they're so busy. Sometimes mayroon silang trabaho. Sunday, hindi every Sunday man nag-join kasi mayroong trabaho. Kahit na sa prayer meeting, they're so busy, ganon. May trabaho sa gabi, nag-alaga ng mga bata. So, it's hard talaga, no? Pero yung mga malalaking iglesia, malalaking church, ay kahit na 10, 10, 20, mabilis, no? Mabilis, mga mananampalataya talaga. So, it's easy. Pero sa amin dito ay continue to pray our God, no? Na sana lumago naman, sana naman ay dumami naman, no? Dumami naman dahil nakakahinayang talaga, no? Kung malampasan nila, no? Kung paano magkaroon ng grupo or makinig, no? Sa salita ng ating Panginoon, sa message niya, no? So kailangan talaga na magkaroon tayo ng paghirap na makipagsapalaran. Kailangan talaga natin na magdasal ng husto talaga. Magdasal, oo, at no, at
it's not easy, no? But it's okay kasi alam ng Panginoon naman, no? Alam ng Panginoon kung anong nasa puso natin, and if you want to na magkaroon kayo ng ano yun, komunidad, ano sa komunidad sa English? Community, ganun, ay kailangan natin ipag-pray, no? Ipag-pray, and then kung meron tayong mga mamabagsik, no, na manampalataya na tatlo man lang, talagang mabilis talagang dumami because they have a talent to invite, no? So, sa paglalago ng komunidad ay kailangan may katapatan, no? May katapatan. Maging tapat ka talaga sa mga kapatiran mo. Hindi yung, maging honest ka, no? Hindi yung, sa umpisa lang honest and then merong chismis. Hindi yun maganda. Kailangan talaga magkaroon ka ng katapatan, no? Sa kapwa. At kailangan mo magkaroon ng sapat na malasakit sa iba, no? Malasakit sa iba. Anyway, halimbawa, no, may mga problems, so pwede ka mag-share, pwede mo advisean, yung mga ganun. Ganun ang gagawin natin, no? Kaya the more you intentionally to share your faith, no, ipakita mo, no, na you're willing talaga, no, na mas manawaan mo rin ang kalooban at kalayunin ng Diyos, no? Kailangan para sa ating buhay by sharing your faith and love with others, no? Dito meron akong sinulat kasi dito, no? It's nice, parang continuation din dito. Binasa ko, kailang hindi ko na nakita kasi ang dami na nitong aking sinulat kasi kapal-kapal, oh. Binasa ko, hindi ko naman nilagyan ng ayun, eh. Hindi ko naman na hindi ko na nalagyan ng hindi ko nalagyan ng kung saan ko babasahin. Ayan na naman si Kuan. Wag na lang. Kasi hindi ko na siya mahanap. So kailangan talaga natin, no? So, ang paglalago ng komunidad ay nangailangan ng dasalan, no? Yes, kagaya na sinabi ko sa inyo, pag magkaroon ng komunidad, talagang grabe, kailangan talaga ng dasal, Lord, di ba? Kasi, kung wala talaga hindi tayo makipag-usap kay Lord, talagang we're weak, no? Talagang siya talaga ang ating buhay, di ba? Kung anong gagawin natin ay kailangan malaman talaga ng ating Panginoon. And even of course, we know that bago pa natin ipag-pray, ay alam na niya yun. But of course, gusto rin niya talaga marinig ang ating sasabihin sa kanya, di ba? So, kailangan talaga na nangailangan talagang dasalan. Kailangan mo madalas na regular kang makipagkita sa iyong grupo, di ba? So, kagaya sa sinabi ko sa inyo kanina, gusto ko na meron kaming lahat 1 week merong prayer meeting, may Sunday school, merong lahat, but yung mga na-invite namin, they're so busy. Oo, mga busy sila, so nakakapunta sila ng Sunday lang. Kaya medyo sad, of course sad kami ni Pastor, but never give up, no? Always kailangan talaga na mag-pray, no? Mag-pray talaga dahil sayang talaga ang salita ng Panginoon, no? Sayang talaga na hindi nila nakikinig. Anyway, nilalagay ko rin naman sa YouTube dahil para if hindi sila makapunta sa araw ng linggo ay doon na lang sila makinig. But of course, mas gusto ko talaga na they're present para meron din man kaming fellowship, no? So, kailangan talaga na magkaroon ng dasalan at kailangan talaga na parati kayo nakikita dahil doon mo rin makikita yung tunay na lalo mag-close kayo each other, di ba? Lalo kayo mag-close each other pag parati kayo nagkikita. Dahil pag sa church kasi merong hiyaan kasi merong hindi nag-umaattend sa Bible study, hindi umaattend sa prayer meeting, every Sunday lang. Meron namang grupo na lahat present, no? So, so dahil, kaya yung mga kapatiran, lalo na sila nag-close kasi
parati silang present talaga. So, yan talaga ang maganda na para mag-grow, no? Para lumaki ang ating komunidad, or kung gusto natin magkaroon ng community. Ganun, no? Diba? So, una, halimbawa, kung gusto magkaroon din, isa rin dito, magkaroon tayo ng bitbit tayo ng Biblia, Bible. Anyway, kahit na hindi tayo magbibit ng Bible, marami na talaga din sa ating phone na pwede natin kuhan sa, ano yan, sa application, Apple, ba yun? Bible o NIV, mga ganon, King James, ganon. Mababasa rin naman, no? Kahit hindi magbitbit ng Bible, pero mas maganda talaga na magbitbit ng Bible, kasi pag bitbit ng Bible, alam mo na agad, Matthew, gano'n, no? Mark, Matthew, alam mo na kaagad. Pero pag sa kasi, sa phone kasi, mabilis nga rin talaga. Kailang nawala na yung memory mo, no? Mas maganda talaga sa Biblia. Pero ako, sa bahay, yun, meron akong Bible, pero pag sa church, no, minsan, kasi palibasa ay nasanay ako sa phone, ay nasa na kayo yung asa na kayong First John, ay sa lumog yun, para mga ganun ba, oo. Kasi parati na lang sa iPhone, no, umaasa bang tawag doon. Mas maganda talaga sa Bible. So, at saka invite your friends to church, no? Invite mo yung mga kaibigan mo, or invite mo sa community mo, ganon. And recommended, bigyan mo ng Christian faith books, no? Bigyan natin. And invite natin sa fellowship, no? In fellowship, at saka prayer group, yun, para lumago, no? But of course, ourself naman, sayang, no? Hindi ko kasi hindi ko kasi sa atin naman ay sa atin natin kailangan talaga na kailangan mag-pray talaga, pray hard kay Lord, no, para magkaroon tayo ng kalakasan, magkaroon tayo ng kalakasan, no, at kailangan ang ating i-practice natin yung ating spiritually, no? Kaya na kailangan natin na mag-join sa activity, no? Like kagaya ng prayer, no? Prayer sa mga mayroon ka maliit na komunidad, syempre meron ka namang sariling, no, of course sa church, no? Kailangan talaga, very hard talaga. Yung prayer is the best talaga, no? At magkaroon ng meditation, no? Kasi it depends yung kasi yun sa ating spiritual. Pag hindi ka ganong depende kasi yun, di ba, sa ating spiritual. So, dahan-dahan naman yun tayong nahinog o sa pananampalataya, no? So, pag ganun talaga mangyari, no, parati tayong nanalangin, no? Lalong at nalangin at nagbabasa ng Bible, lalong lumalakas yung ating spiritual, no? So, lalong, yung faith natin, no, nagniningning. Tama ba yun? Nagniningning. O, lalong active tayo to invite, no? Sa mga tao, no? Oo. Parati tayong magaan yung ating pakiramdam. Ang sarap-sarap, no? Di ba? Kailangan natin isuko talaga natin ating sarili sa ating Panginoon, of course, no? Yun, and so bakit kaya ang sharing is very important? Why is sharing is very important? Ay, basahin po na, doon na pong last nang isi-share ko sa inyo. Pasensya na kayo, no? Hindi ganong mahaba yung aking shinare ngayon. But ang aking masasabi lang ay pag gusto natin magkaroon ng maliit na grupo, ay kailangan talaga natin na unahin na muna natin ang sarili natin, no? Kailangan natin na i-practice natin yung ating spiritual, no? Practice natin yung spiritual,
mag-attend tayo sa church, no? Attend tayo sa church and join activities like prayer, group, or meditation, no? And always never give up to pray, no? To talk to our God, no? And of course, meron din sa sinabi ko kanina sa inyo na kailangan ay pakita natin na yung faith natin sa mga kapatiran, manampalataya, no? At kailangan talaga na regular na magkikita sa pang-araw-araw, magkikita na magkaroon ng magkikita, no? Pang-araw-araw. Halimbawa kung anong date, no? Kaya magkikita, ganun, parang ganun. Anong date? Hindi pala, days. No, ganun. Magkikita yung ang grupo, no? Mas maganda talaga yon, and kailangan talaga na be honest, no? Maging honest tayo, at it's not easy, of course, it's hard, but kailangan natin, if you want na magkaroon tayo ng maliit na grupo, kailangan natin na trying our best, no? Sa tulong ng ating Panginoon, no? Kailangan magkaroon tayo ng commitment, okay? Okay, basahin natin dito sa itong last verse, no? Sa Luke, sa Luke, tingnan natin ito, sa Luke. Ito sa Luke, ba't kaya na, ito, sa Luke, ito, sa Luke, 12:12. Okay, sa 12:12. Sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Amen, no? Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin, no? O kaya pasensya na kayo na inom muna ako. Inom muna, sabi ko. Kasi may heater kasi ako dito, kaya parang ano yan. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin, no? Amen. Pasensya na kayo, kaunti lang. Dalang beses naman sila, pasensya na kayo, no? Iyan lang ang may share ko sa inyo. And after 2 weeks na naman. Lord, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoong Ama, na nakapag-share ako sa mga kapatiran ko, Panginoon. And I pray, Lord God, na magkaroon sila ng idea or aral, Panginoong Ama, kung paano magkaroon ng sariling grupo, Panginoong Ama, or mag-join sila sa group, Panginoong Ama. Lord God, purihin po kayo, Panginoong Ama. Help us, God, Father, na mag-grow kami talaga, Lord God. Tulungan niyo kami at patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, Panginoong Ama. Sinadya man namin ito, hindi sinadya. Lord God, forgive us, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Lord. We love you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. And see you after 2 weeks, no? Hopefully, mahaba na next week, no? Mahaba na. Hindi pa kasi ako nakapag-recover, no? Medyo 10 days akong holiday, very short lang talaga time, no? But mahirap kasi yung work ko, no, as a caregiver. Ang sabi nila, hindi magana caregiver kasi merong magana caregiver, meron ding mabigat na caregiver. Yung sa amin, mabigat aming trabaho. Hindi basta-basta. Halos di ka na makaupo sa pagod. Oo. Pag minsan may pumasok pa na mabibigat talaga, mata lang ang kumikilos, hindi nagsasalita, wala malaking katawan, bubuhatin mo yon. So, parang hindi pa ako medyo pagod pa rin yung aking sarili kasi, noon kasi, siyempre everyday ka mag-work, hanggang sana yung katawan mo, hindi nagbigla kang nagpahinga, kaya parang pagod pa rin. Sana maging normal na yun, no? Okay, sana next week ay mahaba na yung mag-share ko sa inyo. At maraming salamat, mga kapatid. I always love you. Jesus love us. Okay, bye.